Okay, our message for the day or our sermon is about also family, no? Honor God in your home. Yun po ang ating topic. Ating parangalan ng Diyos sa ating mga tahanan, no? Honor God in your home. Parangalan natin ang ating Panginoon sa ating pamilya, sa ating tahanan. I believe lahat po tayo may tahanan. Ito man ay rented o inuupahan o sarili po ninyo, lahat po tayo salamat sa Diyos, may sarili tayong mga bahay o tahanan. Tama po ba? Dapat po natin ipagpasalamat yun sa Panginoon. May mga tao na nanirahan hanggang ngayon sa kariton. May mga tao na naninirahan sa bangketa. Pero salamat sa Diyos. Nagpapasalamat po ba tayo? May kanya-kanya tayong sariling tahanan? Amen po ba? Amen. Isa yan sa dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Isa po yan sa kabutihan ng Panginoon at pangako niya sa atin na talagang pinangunahan, pinatnunubayan tayo ng Diyos sa ating kanya-kanyang buhay. Honor God in your home. Parangalan natin ng Diyos sa ating tahanan, sa ating pamilya. Okay, honoring God sa ating mga tahanan is possible. Posible po ito. Napaka-posible. Hindi po imposible na maparangalan natin ang Panginoon sa ating mga tahanan, no? At ito ang pinakananais ng Diyos ng bawat tahanan ay maparangalan, maitanyag, maipagbunyi, mataas ang ating Panginoon. Kahit na po ba sa mundong ito na napakasama, we believe, naniniwala tayo na hindi na masama na ang mundo. At ang sabi sa Biblia, sa katunayan, totoo po iyon na nangyayari na ngayon. We are on the last day. Dahil sabi po sa Biblia, sa huling panahon, talagang sasama talaga ng sasama ang mga tao. No? But, kahit po tayo po ay nakapaligid sa isang masamang mundo o nakapaligid sa mga masasamang lugar, no? Ay pwede pa rin po tayo nating maparangalan ng Diyos sa ating mga tahanan, no? Hindi madaling bumuo ng isang tahanan na kung saan ino-honor ang God. It is a fact. Ito ay isang katotohanan na hindi madali. We must honor God in our home, pero hindi ito madali, no? Hindi madaling bumuo ng isang tahanan na pinararangalan ang Diyos. Hindi madali magpalaki ng anak na maka-Diyos o may takot sa Diyos. Tama po ba? Lalo na tayo po ay naninirahan sa isang masamang mundo, sa magulong mundo. So, it takes hard work. Kinakailangan po ng talagang hard work na tayo magtatrabaho, gagawa, susunod sa kalooban ng Panginoon. And number 2, it takes the grace of God. Kailangan po talaga natin ng biyaya ng Diyos. At naniniwala po ako na kayo rin man ay naniniwala na mayaman ang Diyos sa biyaya. Mayaman ang Diyos sa biyaya para maging mabuting ama tayo o kayo, at maging inat ang bawat isa sa atin. At maging mabuting anak ang bawat isa. No? Mayaman sa biyaya ang Diyos. Punong-puno ang Diyos ng biyaya. No? At tandaan po natin, ang Biblia ay hindi silence. Hindi siya tahimik sa ganitong topic. No? Kaya nga, ang Panginoon ay patuloy na binibigay niya sa atin ang mga pananalitang ito dahil ito ay kalooban ng Diyos na ang bawat tahanan ay ma-honor siya. Ay maparangalan ng Panginoon. No? Okay, so kailangan po nating makinig mabuti, maunawaan mabuti kung paano natin mapararangalan ng Diyos sa ating mga tahanan. No? At tandaan po natin na hindi ito galing sa sarili nating kuro-kuro. Hindi ito galing sa sarili kong opinyon. Hindi ito galing sa sariling lakas o dunong ng sinuman. Hindi ito galing sa opinyon ng mga mahuhusay na
psychologist, but this principle ay galing mismo sa salita ng Diyos. No? Kung ito'y galing sa salita ng Diyos, ito'y galing sa Panginoon. Dahil ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Sabi sa Psalm 127 verse 1, mga awit 127, talatang 1, unless the Lord build the house, no? Sabi dito sa Mabuting Balita, Biblia, no? Sabi sa Tagalog, maliban nga na si Yahweh ang magtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh, ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. So, 2 times na inulit dito yung salitang unless, maliban. Ibig sabihin nito, hindi ka makapagtatayo ng God-honoring home na maechapwera ang Diyos. Kung nais natin na magkaroon tayo ng God, na ino-honor ang Diyos sa ating tahanan, sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, kinakailangan na si Yahweh, ang ating Panginoon, no? Siya ang makapagpapatatag ng ating mga kanya-kanyang pamilya. No? So, Deuteronomy 6, 5-7. Ano sinasabi dito sa Deuteronomy 6:5-7? Sabi, love God with all your heart. Ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso. Sabi diyan, ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. 6. Ang mga utos na ito, itanim ninyo sa inyong puso. Yes, makinig tayo. Sabi, ang mga utos na ito ay itanim natin sa ating mga puso. Alin ang tatanim sa ating puso? Yung pag-ibig, no? Yung pag-ibig kay Yahweh. Na ibigin natin ang Diyos, no? Siyang ating ibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Sabi, itanim natin to sa ating mga puso. At verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan. So, ito po ay utos ng Diyos na ibigin natin siya na ating buong puso, kaluluwa, pag-iisip at buong lakas. No, ibig sabihin, yung buong tao ay dapat magmahal sa ating Diyos. Puso, kaluluwa, pag-iisip, buong lakas, no? Sabi diyan. At ituro daw natin ito sa ating mga, kanino daw tuturo? Sa ating mga anak. No? At pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan. So, nung unang panahon, ang mga Hudyo, talagang literal nila itong ginagawa. Yung pagtuturo sa salita ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Yung mga salita ng Diyos ay sinusulat nila sa kanilang hamba ng pintuan, sa kanilang kisame, sa kanilang mga noo, sa kanilang mga leeg, sinasabit nila dito. Yung salita ng Diyos, sinusulat nila. Hello? Para hindi nila mauiwala, hindi nila makalimutan. No? Alam nyo, maganda sa bahay na may mga salita tayo ng Diyos na nakalagay sa ating mga dingding para hindi natin nakakalimutan. Yung mga favorite verse ninyo, mainam din po na ilagay ninyo yan sa inyong mga kwarto, ilagay ninyo sa inyong mga dingding dahil yun ang isang paraan na hindi natin malimutan ang salita ng Diyos. Gusto ng Diyos na matutunan natin ang kanyang mga salita. Higit sa lahat, ang pag-ibig sa kanya. No? So, ito'y prinsipyo ng Diyos. Isa ito sa pinamahalagang prinsipyo ng Biblia na ituro sa mga anak na at hindi sapat na malaman lang, kundi ituro mismo. Sabi, pag kayo'y nakahiga, isasabihin mo yun sa iyong anak. Pag kayo ay nakaupo, sasabihin mo yun sa anak, ang salita ng Diyos. Pag kayo'y nakatayo, pag kayo'y naglalakad, ibig sabihin, lagi tayo umuupo, lagi tayo nahihiga, lagi tayo naglalakad. Ibig sabihin, sa anumang paraan,
pwede natin itong sabihin at ituro sa ating mga anak. Amen po ba? So from the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang tawag po dyan sa 5 aklat na ito ay Pentateuch book o Book of Moses. Itong 5 aklat ni Moses na ito at hanggang sa aklat ni Joshua, paulit-ulit na sinasabi doon at pinapaalala sa mga Israelita na ibigin nila ang Diyos ng una sa lahat. And even this place, hanggang sa mga araw na ito, paulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo at pinaalala sa bawat isa sa atin, yung pag-ibig natin sa Diyos nang higit sa lahat. Magkaroon tayo ng supreme love sa Lord. Siya ang pangunahin na ibigin natin ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. At pagkatapos kay Joshua, sa book ni Joshua, tinuro sa kanila na ang Diyos lamang kanilang paglilingkuran at ibigin. Ngunit, another generation ay nag-rise up. May panibagong henerasyon na nag-rise up. Ibig sabihin, sumulpot. Ano yung henerasyon nito? Yung henerasyon na hindi nakakilala sa Diyos. Actually, yung Book of Judges, isa sa pinakamalungkot na aklat. Dahil dito, nahayag yung bagay na ito na lumitaw ang henerasyon na hindi nila kilala ang Diyos. Hindi po ba tayo natatakot mga nanay, mga tatay, na baka yung mga susunod na henerasyon, pagkatapos ng ating henerasyon, ay hindi makakilala sa Diyos? Pero dito po sa Biblia, sinasabi po na may henerasyon na lumitaw na hindi kilala ang Diyos. So, sino ang dapat sisihin? Kung may mga henerasyon na hindi nakakilala sa Diyos. At paano nangyari ito? Kung may mga another generation na hindi nakakilala sa Diyos. Hello? Yung mga generation ngayon na sinasabing Gen Z, ano ba susunod sa Gen Z? Gen Z generation, mga Gen Z generation, mga ages 11 to, hindi ako nagkakamay, 20 plus, gano'n, nakakilala sila sa Panginoon. Kasi may mga magulang na nagturo sa kanila ang prinsipyo ng Diyos. Lahat ng mga Gen Z dito, magsabi ng praise the Lord. Oy, konti lang ba ang Gen Z? Ulitin ko, lahat ng mga Gen Z dito magsabi ng praise the Lord. Okay, no? So bakit? Kasi may mga magulang nagturo sa kanila ng patungkol sa Diyos, patungkol sa Biblia. Pero ngayon, mga kapatid, kung yung mga Gen Z na ito ay mag-aasawa at hindi nila ituturo ang pag-ibig sa Diyos, hindi nila ituturo sa kanilang mga anak na makilala nila ang Diyos, ano na yung mga henerasyon na susunod? Baka hindi nila kilala ang Diyos, hindi na nila kakilala si Jesus. Hello? So, isa ito sa kinakatakutan natin. Ako, isa ito sa kinakatakutan ko. Kaya nga sabi ko sa mga Bible teachers dito, maganda yan. Magturo kayo sa mga bata na salita ng Diyos. Kasi bakit? Hanggat may batang maliliit na nakakilala sa Diyos sa church na ito, ang mga henerasyong ito ang magpapakilala sa kanilang mga anak patungkol sa Diyos at hindi makikilala pa rin nila ang Panginoon paglaki ng kanilang mga anak. Amen? So, sino ang dapat sisihin? Doon time na ito, lumitaw sa Israel yung mga henerasyon na hindi nakakilala sa Diyos. Sino ang dapat sisihin? Paano nangyari ito? Nakakalungkot. Bakit? Napakalaking responsibilidad at napakalaking pagkukulang ng mga magulang dahil hindi nila tinuruan ang kanilang mga anak ng patungkol sa Diyos. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi sa Biblia, noong paman sa Book of Genesis hanggang sa Book of Joshua, paulit-ulit na sinasabi sa mga Israelita ng mga ginagamit ng Diyos sa bayan ng Israel na huwag niyong kalimutan, no? Ibigin niyo
ang Diyos ng una sa lahat. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Ituro nyo sa inyong mga anak na mahalin din nila ang Diyos. Hello, yung mga nanay, mga tatay narito, tinuturo po ba natin sa mga anak yan na mahalin nila ang Diyos? Alam nyo, minsan yung mga bata, mas kilala pa nila si, ano pangalan nun? Yung uso ngayon, yung marami nanood, Cocomelon, yun. Tanungin mo sa mga bata, do you know Cocomelon? I-English pa, yes, I know Cocomelon. Pero do you know Jesus? No, I don't know Jesus. Mali! Dapat higit na ituro natin sa kanila si Jesus, ang mga kwento ng Panginoon, ang mga himala ng Diyos, ang mga kwento sa Biblia, para hindi mawala sa puso nila yung pananampalataya kay Kristo Jesus, sa ating Diyos na buhay. Yung mga mag-aasawa dito, pag nanganak kayo, bata pa lang sila, kwentuhan nyo na sila ng mga bagay na patungkol sa Panginoon. Hindi puros Cocomelon. Noon, nung una, nung maliliit pa si Joseph at si Ruth, nanonood sila ng, Teletubbies. Kung natatanda nyo si Teletubbies, pinapayagan ko sila manood ng Teletubbies. Binilhan pa nga sila ng daddy nila ng manikang Teletubbies na 4 na malalaki. Pero hindi ko sa kanila pinawawala yung mga kwento ng Biblia, yung mga aral ng Biblia, yung mga aral na patungkol sa Diyos. Kaya hanggang sa lumaki sila, nakilala nila ang Diyos. Kaya napakahalaga ng mga magulang yung responsibility natin na magturo sa kanila na mahalin nila ang Diyos, ibigin nila ang Diyos, ibigin nila ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, after 100 years, lahat tayo na narito ngayon ay mawawala na. No? At may mga henerasyong darating. Nakakatakot kung yung mga henerasyong darating ay hindi nila makikilala ang Diyos. Tama? So dapat tayo na mga magulang at magiging magulang, wag nating alisin sa mga tao, sa mga batang ito, na sila rin naman ay makilala nila ang Diyos. Kaya ngayon pa lang, ituro na natin to sa ating mga anak, at yung mga anak natin, isasali nila ito sa kanilang mga anak para hindi malimutan ng mga tao. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen! Praise the Lord. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po ba na ang tatag at lakas ng isang bansa ay nakasalalay sa tatag ng pamilya? Pag matatag ang pamilya, matatag ang bansa. No? Pag ang pamilya ay may takot sa Diyos, ang bansa natin na magkakaroon ng takot sa Diyos. Alam po ba ni Satanas ang bagay na ito? Na nakasalalay ang tatag ng pamilya sa tatag ng bansa? Alam niya. Kaya nga ang unang inaatake ni Satanas ay ang pamilya. At itong ginawa niya kay Eva at kay Adan. And the devil is so determined to destroy the family. Why? Because the family belongs to God. Ang pamilya ay mahal ng Diyos. Pinakaiibig ng Diyos. At kung sira ang pamilya, magiging sira ang bayan. Magiging sira ang church, ang school. Malaki ang epekto ng pamilya sa komunidad niya. Amen? Sino sa inyo nakabalita patungkol sa North Korea? Alam niyo po ba yung nangyayari ngayon sa North Korea? Ang North Korea ay pinangunahan ng isang tao, isang leader, na walang pagkakilala sa Diyos. Napakahigpit sa North Korea. Wala silang cellphone, ang alam ko. Hindi sila gumagamit ng cellphone. Wala silang social media. Hindi nila nababalitaan ang patungkol sa Panginoon. Kaya ang bansang ito ay walang takot sa Diyos. Ganito ang mangyayari sa ating bayan. Ganito ang mangyayari sa ating bansa. Kung ang bawat pamilya ay hindi nila isasalin ang pagkatakot sa Diyos at ang pag-ibig sa Diyos sa ating mga anak. Napakahirap sa North Korea. Wala kang freedom doon. Mag-search kayo. Ito, sinabi lang sa akin ng mister ko dahil
nakita niya yon, no? So nakakatakot. Kung ang bansa, kung ang bayan ay walang kinikilalang Diyos, napakahirap doon. Magkasala ka lang, kinukulong ka na. Sabi nga ng mister ko, nabasa ko, Mami, yung lahat ng bahay merong picture nung kanilang leader. Sino yung leader niya? Nakalimutan ko. Yung kanyang pinaka-leader. Dapat yung picture ng leader na yon, may pupunta sa bahay mo, titingnan kung malinis yung picture niya. Pag nakitang marumi, hindi pinupunasan, hindi iniingatan, parurusahan yung nakatira sa bahay na yon. Salamat sa Diyos. Hindi ganun ang ating Diyos. Napakamahabagi ng ating Panginoon. Gusto niya ibigin natin siya na bukal sa ating mga puso, hindi sa pilitan. Amen? So, ang family, kaya nga ang family, ang pangunahing tina-target ng kaaway dahil ito'y mahal ng Diyos. Ang family po ay isang place na dito na makikilala ng mga tao ang Diyos, ng mga bata ang Diyos. Inaasahan ng Diyos na tayo mga magulang ay tuturuan natin ang ating mga anak ng pagkakilala sa Kanya. Yung tamang pagkakilala sa Kanya. Tamang pagkakilala sa Diyos. No? Next, ang pamilya ay bahagi ng plano ng Diyos at obligasyon nating ilapit ang mga anak natin sa Diyos. Kailan? Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child. Habang bata pa lang sila, turuan na natin sila. Turuan na natin sila ng prinsipyo ng Biblia. No? Kung makikita po natin from the book of Genesis pa lang, hanggang sa dulo ng aklat ng Biblia, isang bagay lang ang kwento dito, ang patungkol sa Diyos, no? Patungkol sa pamilya na dapat ibigin at mahalin ang Diyos. Mula sa pamilya ni Adan at Eva, pamilya ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, at pamilya ni Jacob. So, generation to generation, no? So, in our generation, maghanda na tayo. Dapat sa henerasyon natin, siguraduhin natin ng ating mga anak ay nakakilala sa Diyos. Mawawala rin tayo dito. Ako, kung hindi man mag-rapture, siguro mamamatay ako sa biyaya ng Panginoon, no? Wag naman sana ngayon na alam ko na may plano pa ang Diyos sa atin, no? Pero kung mamatay man tayo, ibig sabihin gusto ko na maihanda ko yung aking mga anak na sila nakakilala sa Panginoon. At yung kanilang magiging anak ay mapakilala nila sila sa Diyos, no? Kamusta yung magiging manugang mo? Dapat, pati yung magiging manugang nyo, kinikilatis nyo kung may takot talaga sa Diyos. Hello? Bakit? Importante yun kasi yun ang magiging asawa ng inyong mga anak. Tama? Kung yung magiging asawa nila ay ilayo sila sa Diyos, ano na mangyayari sa mga anak nila? Hindi rin makakakilala sa Panginoon. Kaya napakahalaga din, pati mga manugang ninyo o yung magiging manugang ninyo ay nakakilala sa Panginoon. May takot sa Diyos. Nakakilala sa Diyos. No? Tama po ba? Kikilitisin nyo. No? No? Ako, prayer ko yan, Lord, bigyan mo po yung mga anak ko ng mga asawang may takot sa'yo. No? Kaya si Shane at si Louie, sa biyaya naman ng Diyos, may takot naman sa Panginoon na sana patuloy na magkaroon ng takot sa Panginoon. No? Bakit? Kasi magiging miyembro rin yan ng pamilya mo, magpapalaki yan sa iyong mga apo. Dapat sila ay magkatuwang, magkatulong na ang mga anak ay dadalhin nila sa Panginoon. Aanin mo yung gwapo, aanin mo yung maganda. Ay, yung cute niya, gusto ko to eh. Siya na lang, aanin mo yung maganda at sexy kung wala naman takot sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? So, mga bata at yung mga anak natin, turuan natin sila na kung pipili man, ipag-pray muna nila sa Panginoon. Bakit? Kasi napakahirap sa bandang huli. Magsisisi tayo.
no? Siguraduhin natin na kilala nila ang Panginoon. Hindi na yung umaattend sa church. Kasi hindi lahat na umaattend sa church, born again o kilala talaga ang Panginoon. Kundi, nasa church man o wala sa church, may takot sa Diyos. Amen? Amen po ba? Yan, yung mga anak natin, pakilala natin sa kanila ang Panginoon at yung mga anak na narito, kung ang inyong mga magulang ay may takot sa Diyos, suportahan niyo sila. Lalo na yung mga anak ng mga leaders dito, anak ng mga pastor dito, yung mga parents nyo, ay talagang nakikita niyo yung pagmamahal nila sa Diyos, suportahan niyo. Ipag-pray nyo, ipanalangin nyo, pagpalain nyo, dahil sila, pinagpapala kayo at tandaan ninyo, no? Ang bawat isa ng mga gulang dito na may takot sa Diyos, ang pangunahing inilalapit nila sa Diyos, ang bawat isa na kanilang mga anak. Kaya mapalad ang mga anak na may magulang na may takot sa Diyos. Tama? Bakit? Lagi kayong ligtas dahil may mga magulang kayong nananalangin para sa inyo. Tama po ba? Kaya nga dapat maging masaya kayo dahil ang mga magulang nyo ay may takot sa Diyos at malapit sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Diyos sa Genesis 12 verse 3, ang pagpapalain mo, no? Sabi, ang magpala sa iyo ay aking pagpapalain at susumpain ko ang sino mang sumusumpa sa iyo. Kaya dapat yung mga ginagamit ng Diyos, yung mga magulang niyo may takot sa Diyos, i-bless niyo rin sila. Dahil hindi sila nag-asawang ipanalangin kayo, i-bless kayo. Irespeto niyo sila, no? Dahil isa sila sa intercessor ninyo. Nagpe-pray para sa inyo, no? Okay. At tandaan nyo, hanggat may isang Kristiyano sa isang pamilya, pagpapalain ng Diyos ang pamilyang yun. Ano sabi sa Acts 16:31? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus, maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Okay? Now, kapag meron tayong, pagka ang ating pamilya ay ino-honor ang Panginoon, no? Kilala niya ang pag-ibig. Siya'y umiibig. He served God wholeheartedly. Pinaglilingkuran niya ang Diyos ng kanyang buong puso. Kilala niya ang Diyos. Mahal niya ang Diyos. Pinaglilingkuran niya ang Diyos. Pinagpapahalagan niya ang salita ng Diyos. At sana, ito'y makita ng mga anak natin sa atin. Kasi alam niyo, pag pinakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos, pagkakilala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, yung pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang salita, yung mga anak natin gagaya din sa atin. Tama po ba? Gagayahin din tayo niyan. No? May mga anak pa nga na maliliit, sasabihin, Mommy, di ba tayo aatin sa church Sunday ngayon? Di ba Sunday? Sila pa nagsasabi. Di ba? Kasi nakita nila na pinagpapalahagan mo ang gawain ng Diyos, kaya linggo-linggo, pag hindi ka nakabihis, magpapaalala yan, sasabihin niya, Mommy, Daddy, di ba tayo dadalo? Kaya ginagamit din sila ng Diyos para sa atin. Amen po ba? No? At sumunod, treat natin one another na nagre-reflect ang karakter ng Diyos sa buhay natin. Dapat sa pamilya, tinatrato natin ang bawat isang miyembro ng pamilya na kung saan nagre-reflect dito yung karakter ng Lord. No? Kahit sa bahay natin, paano mo tatawagin yung anak mo? Hoy! Ang tawag ito, Christine! Halika dito! Diba? Ganon, no? So, ibig sabihin, kahit sa bahay natin, hindi galit palagi, no? Kahit may problema, kasabi, naku, mainit ang ulo ni Daddy. Siguro walang pera. Di ba? Kaya mainit ulo, walang pera. Kung makasigaw, kung makasapagsalita. Hindi. Ano man nararanasan natin sa buhay, mag-reflect sa atin yung karakter ni Lord. No? Ibig sabihin, maging maamo tayo din. Hindi ka galit. Bakit utusan mo lang? Kailangan bang magalit? No? Pakita natin yung karakter ng Lord na nasa atin. How we talk, paano tayo magsalita, paano tayo umibig,
no? Ibig sabihin, sa pamamagitan nito, kahit hindi ka mag-share ng Word of God, yung buhay lang natin ay napakatibay na patotoo upang makita nila si Kristo sa ating mga buhay. Nagre-reflect dapat ang attitude o character ng ating Panginoon sa buhay natin. Pagka ganito, no-honor natin ang Lord sa ating mga bahay. No? Hindi palakihan ng TV, hindi paramihan ng dekorasyon sa bahay, kundi gaano tayo nagkakaroon paano tayo nagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa. No? Paano tayo nag-uunawaan? No? So, may mga tao na pag pumasok sa bahay ninyo, first time na nakapasok, sasabihin, kakaiba sa bahay nyo ah. Parang nararamdaman ko dito ang pag-ibig ng Panginoon. Nararamdaman ko dito sa bahay nito ang kagalakan at kapayapaan. Minsan may dumalaw sa amin bahay, sabi sa amin, Pastora, nasa sense ko sa bahay ninyo na may spirit of prayer sa bahay ninyo. Sabi ko, wow, praise God. Diba? Nasa-sense, no? Yung bahay natin, kahit paano, pag pumasok sa tao, re-relax sila. Magiging masaya sila. Dahil nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Pag ang bahay ay puno ng pag-ibig, pag-uunawaan, at pagbibigayan, ang bahay na yon ay makikita po natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Okay. Now, last, how to have a godly home? Paano po ba tayo magkakaroon ng godly home? Na isang tahanan na pinararangalan ang ating Panginoon. Number one, kinakailangan, una sa lahat, meron tayong correct understanding of marriage. Alam natin na napakahalaga ng marriage, pagkasama ng lalaki at babae. No? Ito ang first step. No? Dapat tama ang pagkaunawa natin sa pag-aasawa o marriage. Na ang kasal, naniniwala tayo na ang kasal ay galing sa Diyos. No? So, ang binabasbasang tahanan ng Diyos ay yung mga lalaki at babae na nagmamahalan na sila ay lumapit sa Diyos, sa dambana ng Diyos, at sila ay nagsama at nakasal. No? So, pinagpapahalaga ng bawat babae at lalaki ang marriage kung sila ay mag-undergo sa ganitong uri ng kasalan. Kagayang ginawa ni Eva at ni Adan. Kaya nga, yung mga hindi pa po kasal dito, magsabi lang po kayo sa amin at pwede po namin gawin na kayo ay ikasal. No? Mag-uusap tayo kung wala kayong... Kasi iba, Pastora, kasi wala pa kaming pampakasal eh. Hindi naman mahalaga agad yung malaking bonggang handaan. No? Basta mahalaga yung mabasbasan kayo, no? Ng panalangin na kayo ay makasal. No? So, napakainam yung ganon. Ito yung first step. Kinikilala nyo yung may kaunawaan kayo patungkol sa pag-aasawa, na ang pag-aasawa ay galing sa Diyos, no? Next. Tandaan po natin, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lang. Hindi pwedeng kasal ang lalaki at babae, no? Kasi yung iba nakigaya na sa mundo eh. Prinsipyo yan ng mundo eh. Paraan yan ng mundo. Marami ng bansa na pumapayag yan, kahit si Pope. Alam ko, si Pope pumayag yan eh. Na pwede na raw ikasal yung lalaki at lalaki, babae, babae. Hello? Mali. Pag pinasahan yung Sorgy Bill, magiging legal ang kasalanan. It is a sin. Tandaan po natin, kaya nga ginunaw ang Sodoma at Gomora. Kasi sa Sodoma at Gomora, napakadaming bakla at tomboy sa Sodoma at Gomora. Malaswa ang mga ginagawa nila, mga imoralidad, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. No?
Yun ang dahilan kaya sinunog ang Sodoma at Gomorrah. Basahin niyo po yan sa Genesis. No? So, ibig sabihin, ibabalik na naman natin ang ating bayan, ang mundong ito, sa Sodoma at Gomorrah, kung papayag tayo na maging mga Pilipino ay papayag sa Sorgibil. Naunawaan niyo po ba? Ang lalaki para sa babae, at ang babae ay para sa lalaki. Tama po? Tama po? At hindi po ako magkakasal ng lalaki at lalaki. Babae. Lalaki at babae. No? So, mahal natin ang bawat bakla at tomboy. Gusto natin sila makakilala sa Diyos. Kung meron kayong kapatid, kaibigan, kakilala na tomboy at bakla, pag-pray niyo po sa Panginoon. Dalhin niyo po sa church na ito. Naniniwala kung mahal sila ng Diyos at gusto ng Diyos din makakilala sila. Gusto ng Diyos mabago din ang buhay nila. Marami na pong nabago ang buhay na dating bakla, na dating tomboy, na muling bumalik sa pagiging tunay na lalaki at tunay na babae. Bakit? Kung papayagan natin to, magkakasala po tayo. Kaya ipag-pray po natin na hindi to payagan sa ating bansa. Yung kasalan o yung mag-asawa ang parehong lalaki at parehong babae, no? Ayaw po ng Diyos ang bagay nito. Tandaan nyo, ang ginawa lang ng Diyos ay lalaki at babae, no? Kaya nga, gusto ng kaaway na sirain ang bawat tao, no? Kaya nga, merong mga ganon. Pati yung diborsyo, it is not from God, no? At inuutos sa atin ng Diyos na mahalin natin ang ating mga asawang babae at irespeto at magpasakop sa ating mga asawang lalaki. No? Pangalawa, love God and put Him in the center. Mahalin natin ang Diyos and keep or put Him at the center of our family. John 15 verse 4. Ang sabi sa talatang 4, abide in me and I will abide in you. Kayo ay manatili sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang di na nanatili sa puno. Gayon din naman kayo, di kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin, sabi ng Panginoon. Dapat ang bawat miyembro ng pamilya ay nananatili sa Diyos. Manatili sa Kanya. Ang Diyos ang pinaka-importante sa pamilya natin. Dahil sinasabi ng Biblia, kung wala tayo, hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kung walang Diyos ang pamilya natin, wala tayong magagawa. No? So, kung wala ang Diyos sa pamilya natin, mapapahamak ang bawat isa sa atin. No? Kung tatanggalin ng Diyos yung kanyang proteksyon o covering sa atin, kawawa-awa ang tao. Kaawa-awa ang pamilya. No? Alam nyo, hindi lang tayo nahihipo ng dyablo. Tandaan nyo, kagaya ng nangyari kay Job, hindi mahihipo si Job kung walang tawag dito, dahil may proteksyon si Job ng ating Panginoon, hindi siya nahihipo ng dyablo. Pero dahil sinabi, di ba, hiniling ni Satanas para subukin si Job, kaya lang nangyari yun. Hindi tayo mapapakialaman ni Satanas kung hindi ka alam ng Diyos. Tandaan nyo, ang bawat pamilya, ang bawat isa sa atin, under tayo ng proteksyon ng Panginoon. Sabi ko nga, kaawa-awang pamilya kung walang proteksyon ng Diyos. Kaya nga dapat pinagpe-pray natin ang ating pamilya, ang ating kanya-kanyang mga anak, ang ating kanya-kanyang asawa, upang manatili yung hedge sa protection o covering sa atin. No? Hindi tayo nahihipon ni Satanas dahil ang proteksyon ng Panginoon ay nasa atin. No? So, kinakailangan po mga kapatid, ipanalangin natin lagi. Lagi natin sabihin, Lord, coveran mo po ang pamilya ko ng makapangyarihang dugo ng Panginoon. Proteksyonan niyo po kami. At naniniwala ko, ginagawa to ng Panginoon. Iniingatan niya tayo. Tandaan niyo,
no? Lumalabas kayo ng bahay, pero nakakauwi rin kayo sa inyong bahay. Ama? Naalala ko yung aking anak, si Josa, nung nag-aral yan sa BSU, Malolos, ang layo-layo nun. Minsan gabi ang uwi niya. Pero sabi niya nung graduate siya, nagpasalamat siya sa Diyos kasi ilang taon siyang iningatan ng Panginoon. Bakit? Kasi ang covering ng Diyos nasa kanya. Bakit? May magulang na nagpe-pray sa kanya. Minsan di ako makatulog hanggat wala siya. No? Sabi na niya, Mami, matulog ka. Bakit ikaw hindi natutulog? Niintay kita. No? Napakabuti, napakaganda ng bawat anak, magulang ay dinadalangin ng kanyang mga anak, ang kanyang asawa. Ang aking asawa, ilang taon na siyang parit-parito sa Plaridel, pero salamat sa Diyos. Alam ko, gawain ng Panginoon. Dahil kinokoberan siya ng Panginoon, inililigtas sila. Gayon din ang bawat isa sa inyo. Ang inyong mga miyembro ng pamilya, lagi ninyong ipanalangin. Huwag kayong papayag na araw-araw, na hindi nyo sila dinadalangin. Araw-araw, ipanalangin po ninyo ang pag-iingat ng Diyos at pagliligtas ng Diyos sa inyong pamilya. No? Ang pag-iingat niya, at ano pa? Lord, panalangin ko, Lord, ingatan niyo po sila sa anumang kapahamakan, sa anumang tukso, sa anumang kasalanan. At hindi lang pamilya ko, kundi lahat kayo. Alam niyo ng Diyos, araw-araw, kasama kayo sa panalangin ko. Na sinasabi ko sa Panginoon, lahat ng miyembro ng Jesus True Light Church, ingatan mo, iligtas sa anumang panganib, kapahamakan, sa anumang gawa ng kaaway. Ingatan mo silang huwag mahulog sa tukso. Ingatan mo sila na huwag magkasala. Kaya tandaan nyo, pag may tukso, ingatan nyo may nananalangin sa inyo. Amen? At lagi kayong mag-pray, Lord, ingatan mo po ako, huwag po ako magkasala sa iyo. Amen? Amen? Alam nyo, masaya ang isang Kristiyano na nakakaligtas sa tukso. Masaya isang Kristiyano na nakakaligtas sa kasalanan. Lalo kayong mag-grow at lalo kayong maging malapit sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, malapit na. No? Sabi diyan sa number 3, be a godly couple. Dapat pares kayong godly. Hindi yung babae lang. Ikaw din lalaki, maging godly ka. No? Psalm 101 verse 2, sabi niya sa 101 verse 2, aking susunding lagi ang ugaling walang kapintasan. Tingnan niyo ha. Sabi ito, aking susundin lagi ang ugaling walang kapintasan. Sabi sa Psalm 101 verse 2, kailan ka kaya darating na kahit malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan? So, yung ugaliin natin, magkaroon tayo ng ugaling parang walang kapintasan. Tama po ba? Oo, naniniwala tayo, wala naman perpekto, pero dinidesire natin na magkaroon tayo ng ugaling parang walang maipipintas sa atin. Tama po ba? Di ba mas maganda yun? Yung halos walang maipintas sa'yo. Di ba? Hindi, halimbawa sabi, halimbawa lang si Sister Rose, si Sister Rose, ano yan ang bait-bait niyan Di ba? Pero, di ba, pag sinabing pero, halimbawa ng Sister Rose, halimbawa, pero, di ba pag may pero, parang, ay, may pero. Halimbawa, ang bait-bait ni Sister Rose, pero, pag nagalit niya, mabunga yan. Di ba, ganon, no? Ibig sabihin, sisikapin natin na, yung pala yung kapintasan ko. Ang gagawin natin, itutuwid natin. Nakita ko na meron pala akong gano'n na, na madali pag nagalit pala ako, para pala akong tigre, di ba? Si Joshua, ang bait-bait ng anak kong si Joshua. Asan ba si Joshua? Mabait siya, no? Pero huwag niyong gagalitin. Kasi kulot ang buhok, sabi nga ng iba, no? Ang bait-bait ng anak ko, pero huwag niyong gigisingin, yun. Huwag niyong gigisingin pag tulog yan. No? Ang hirap, no? Magagalit yan pag ginising niyo, pag natutulog, no? Praise God, no? Pero iguliin natin yung, kung meron tayong konti kapintasan, medyo aayusin natin, no? Kasi para rin sa mga anak natin yan Nakikita tayo.
Di ba? Natutuwa yung mga anak natin, sila din gagaya sa atin paglaki nila. Ganon din magiging ugali nila. Siguraduhin nyo, mga kapatid, pagka kayo sa bahay, mainitin ang ulo, pagka yung mabunganga, yung mga anak nyo pag lumaki, magiging ganon na rin. Diba? Kaya mag-ingat tayo kung paano tayo mamuhay. No? Sabi, saan unang tanan po natin, saan unang pinapractice ang purity at goodness? Yung pagiging goodness, banal, di ba sa bahay? Di ba? Kaya nga dapat, tuturo natin yan sa ating mga anak. Anak, ganito ka, dapat ganito. Tinuturuan natin sila ng tama. No? At pag sanay na sila na magawa ang tama, ang kabanalan, madali na nila itong lakaran. No? So, may mga anak dito, magpasalamat kayo na kung minsan pinipilit kayo ng inyong mga magulang na maglingkod sa Diyos. Diba? Magalak kayo pag pinipilit kayo ng magulang nyo na naglilingkod kayo sa Diyos. O pinipilit kayo na maging banal. Pinipilit kayo na gumawa ng tama, na iayos ang buhay nyo. Magpasalamat kayo. No? At paglaki ninyo, magpapasalamat din kayo sa magulang nyo. Sabihin nyo, ay salamat kasi yung nanay ko, lagi ako sinesermonan. Umayos ang buhay ko dahil sa nanay ko na lagi nalang nagbubunga nga sa akin. Diba? Kasi natutuwid tayo. Huwag kayong magagalit sa magulang nyo. Pag sinesermonan kayo, magalak kayo kasi concerned sila sa inyo. Kasi mahal nila kayo. Yung kapintasan nyo, ayaw nilang mapintasan kayo pag nasa labas kayo. Kaya doon pa lang sa bahay, tinutuwid na kayo. At pag tinuwid kayo, huwag kayong magagalit. Kundi magpasalamat kayo pag tinutuwid kayo. Tama po ba? Tama po? Hindi nyo mararating yung kalagayan nyo ngayon kung walang mga magulang na nagsermon sa inyo o nagbigay sa inyo ng panahon para kayo ay ituwid sa inyong mga pagkakamali. Tama? At lahat ng natututunan nyo rin dito sa church na ito, ia-apply ninyo upang tayo ay magkaroon ng ma-honor natin ang God sa ating mga tahanan. No? At pang-apat, gawin natin ang salita ng Diyos ay absolute standard natin. Ito ang standard natin sa salita ng Diyos. Huwag mo sasabihin, sabi ng social media, sabi ng isang tao, ganito daw gawin ko. No. Lalo na yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos. No? Diba noon, nasabi ko na sa inyo, ano ang pinaglalabanan sa social media? Dapat bang suportahan ng magulang kapag matatanda na o hindi? Sabi sa social media, hindi. Wag na. Kasi, bakit, di ba, minsan may mga anak na ang katwiran, ganun eh. Hindi ko naman kasalanan kung maging ganyan ang buhay niyan eh. Di ba? Hindi ko kasalanan kung pinag-aral nila ako at naubos ang pera nila dahil sa akin. No! Wala ba tayong puso? Pagganahin natin puso. Ang pagganahin natin, ang standard ng Biblia. Ano sabi sa Biblia? Sabi sa Biblia, wag nating irespeto natin ating mga magulang, mahalin natin ang ating mga magulang. Huwag tayong sunod na sunod kung ano sinasabi sa social media. Minsan mali yung sinasabi ng iba. Tama? Tingnan nyo, nung mga bata kayo, yung mga magulang ninyo, makinig kayo mga anak, yung mga magulang nyo, ginapang kayo sa hirap, pinag-aral kayo. Tapos pag nagkatapos kayong pag-aaral, nagkatrabaho kayo, sisigaw-sigawan nyo na sila. At i-chapweran nyo na sila sa buhay nyo porkit meron na kayong kaya, magiging magulang din kayo. Ang sabi ko, ano tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kung ano ginawa mo sa magulang mo, yun ang pwedeng gawin sa iyo ng anak mo pag nagkaanak ka rin. Kaya, matakot tayo sa Diyos. Tama? Tama? No? Ang standard natin ay ang salita ng Diyos. This is unchanging. This is sure truth. Ito ang katotohanan. No? Amen po ba? Amen? Minsan may mga anak na nagtawag ito, may mga anak na sabi, Mami, ba't ganito ang buhay natin? Bakit bawal sa atin to? Bakit ganito? Ba't ganon? Bakit yung iba, ginagawa naman ito? Di ba may mga tanong yung mga ibang kabataan ng ganyan? Tama ba? Tama?
Mga kabataan, tingin kayo dito. Di ba may mga tanong kayo, bakit iba tayo? Ba't hindi natin ginagawa yun? Tandaan nyo, yun, ang standard natin, ang pamantayan natin ay ang salita ng Diyos. No? Sapagkat yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, hindi natin dapat gawin. Kahit aprobado ng mundo, kahit majority pa nagsasabing gawin natin to, pero mali yun sa Biblia. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sumunod pa rin tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Amen? Next, teach them the fear of the Lord. Anuhin natin, turuan natin silang matakot sa Diyos. No? Huwag niyong gagawing multo ang Diyos. Anak, huwag kang malikot ha. Andyan si Jesus. Naku, lagot ka. Diba? Minsan tinatakot natin gano'n ang mga anak natin. Hindi gano'n ang pagkatakot sa Diyos. Turuan natin sila matakot sa Diyos na anumang ginagawa na isang tao na may takot sa Diyos, isang patotoo na ang tao ay may takot sa Diyos kapag siya'y lumalayo sa kasalanan. Anak, huwag mong, hindi tama yan kasi ayaw ng Panginoon yan. Paliwanag mong mabuti, no? Ilayo natin sila sa kasamaan. Dahil ang gusto ng Diyos, maging mabuhay kang maayos, mabuhay kang malusog, mabuhay kang payapa. Dahil mahal tayo ng Diyos, no? Ganun. No? Okay, no? Sabi sa Psalm 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang naisin niya ay sumunod sa kanyang mga utos. No? So ang taong may takot sa Diyos, humihiwalay sa kasamaan at sumusunod sa utos ng Diyos. Pang-anim, no? Practice the word. Gawin natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, practicein mo na sundin ang gawa ng Diyos. Sabi ng mga iba, ang hirap sumunod kasi sa salita ng Diyos eh. No. No? Ibig sabihin, pag lagi mong ginagawa, hindi ka na mahirapan eh. James 1 verse 12, ano sabi sa Santiago 1, talatang 12? Be doers of the word and not hearers only. Kung lagi mong gagawin ang salita ng Diyos, kung nahihirapan ka ngayon, pag-pray mo, Lord, magawa ko po ang salita mo. Ang sabi ng Biblia, ang kanyang salita ay hindi mabibigat. Ibig sabihin, kung hindi mabigat, kaya natin sundin. Tama? Si Satanas lang nagsasabi, hindi mo kaya sumunod sa Diyos. Hindi mo kaya maging banal. Pero kung ipapanalangin mo, hihingi ka sa Panginoon tulong, tutulungan ka ng Diyos. Practice the Word of God. Practice love. Ano ba opposite ng love? Ang opposite ng love ay hate. Diba? Ayaw ng Diyos na may galit ka. Ayaw ng Diyos na may kaaway ka. Tama? Sabi nga, love your enemy. Kahit kaaway mo, mahalin mo. No? Sabi, practice respect. Practicein natin na gawin yung tinatawag na respeto. Respeto mo ang iyong mga magulang. Respeto mo ang iyong anak. No? Ano opposite ng respect? Dishonor. So, hindi natin dapat i-dishonor ang ating mga magulang. At panghuli, forgiveness. No? Practice forgiveness. Lagi kang magpatawad. No? Patawarin mo na yung mga taong gumawa sa'yo ng kasamaan o kasalanan. Magpatawad tayo. Kahit hindi nila alam, sabi mo, pinapatawad ko na po yun. Pag nakita mo siya at humingi siya ng tawad, sabi mo, pinapatawad na kita. Pero kung hindi siya humingi ng tawad, sabi mo, pinatatawad mo na rin siya. No? Napakaganda mabuhay na walang galit dito. Amen? At panghuli, make your home a loving comfort and refuge. No? Ibig sabihin, a place of comfort, kapahingahan, kanlungan, a place of safety. Ang home, ang place ng refuge, comfort, and safety. Naalala ko yung prodigal son, di ba? Yung prodigal son, isang alibughang anak, yung bunso, kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang tatay at ginastos
ng paluging paraan. At yung panganay ay naiwan sa kanyang tatay. Nung nakita ng anak na ubos na yung kanyang yaman, bumalik siya sa kanyang tahanan. Bakit bumalik sa tahanan? Kasi alam niya, dito siya makukomport eh. Yung mga kaibigan niya, nilayuan na siya nung wala na siyang pera. Ganyan ang mundo eh. Kakaibiganin ka pag marami kang pera. Pag wala ka ng pera, lalayuan ka na. Pero ano ginawa ng lalaki? Nung wala na siyang pera, ang kinakain na niya ay pagkain ng baboy, bumalik siya sa kanyang bahay. Bakit? Alam niya na ang pamilya niya, ang tahanan niya, ang place of comfort, ang place of safety. Dito siya ligtas. Dito siya nakakadama ng comfort. Dito siya merong kanlungan, no? At pagdating niya, nakaganyan na yung tatay niya. Iniintay pala siya, araw-araw iniintay. At nang makita yung anak niya na paparating, niyakap niya yung anak niya. At ang sabi, anak ko, salamat, nagbalik ka. Ang mabuting ama, anumang ginawa ng iyong anak, kaya mo siyang tanggapin, kaya mo siyang patawarin. Tama? Diba? Ano sinabi ng tatay niya? Bihisan siya ng magandang damit, lagyan siya ng magandang singsing, lagyan siya ng mamahaling sandalyas, at magpatay tayo ng guya, magkasaya tayo dahil ang anak ko'y patay na, pero nabuhay ngayon. No? So, napakaganda. Kasi place of comfort ay ang ating tahanan. Mga kapatid, mga kabataan na ito, wag ninyong mag-iisip na lumaya sa bahay nyo. Kahit anumang nangyaring problema ninyo sa inyong magulang, anumang problemang nangyari, huwag niyong lalayasan ang inyong magulang o ang inyong tahanan. Kasi itong place of comfort, place of refuge, place of safety. Manatili ka lang kayong ligtas pag naroon kayo sa inyong sariling pamilya, sariling tahanan. Tandaan nyo, ang sakripisyo ng inyong mga magulang sa inyo, lalo na ng nanay mo, no? Saludo ako sa mga nanay na nag-alaga talaga, nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanilang anak. Yung mga magulang, yung mga nanay, na iniwan yung kanilang karir. Iniwan yung, naku, ano na sana, mapopromote na sana. Kaya lang nabuntis, kaya lang may anak. Iniwan niya. Sabi, sige, hindi na po ako, magre-resign na po ako para maalagaan ko lang yung anak ko. Diba? Lalo na yung mga nanay, magulang, na may mga anak na, yung mga may anak na special, may autism, may special na anak, napakahirap mag-alaga ng ganong bata. Pero kinakaya nila sa tulong ng Panginoon. Saludo tayo sa kanila. At paglaki, huwag niyong iiwan ng inyong mga anak. Huwag niyong iiwan ng inyong mga magulang na nag-aruga sa inyo ng ilang taon. Mahalin niyo sila. Amen? Amen? Pag nasaktan niyo sila, umiiyak sila. Pero kahit nasaktan sila, ang prayer pa rin nila, pagpalain mo ang aking anak. Amen? Amen? So, mga kapatid, kung tayo po ay na-dishonor natin ang Lord sa ating mga tahanan, sa umagang ito, repent, magsisi tayo. Pangalawa, gawin nating goal mula sa umagang ito to honor God in our family. Pangatlo, choose to protect your home. Lagi natin piliin na proteksyonan ang ating kanya-kanyang tahanan o pamilya. No? Sa Job 1 verse 4, pinakita dito ang isang napakabuting ama. Sabi ni dito, maagang bumabangon si Job, kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinunog para sa kanyang mga anak, dahil baka lihim na nilalapastanganan ng mga anak niya ang Diyos at sila'y nagkasala. Iniisip nilang kanilang mga anak. Tinong ginawa ni Job? Lagi siya nag-aalay ng handog sa Diyos. Ang pag-aalay na ito ay para sa kanyang mga anak na iniisip niya na baka nagkasala yung anak ko sa Diyos. Mag-aalay ako. Ibig sabihin, yung kasalanan ng kanyang anak, siya humihingi ng tawad para sa Diyos. Ako madalas kayang gawin. Sabi ko, Lord, kung nagkakasala anak ko, hindi perfecto mga anak ko, si Joshua at si Ruth. No? Mababait sila, magagalang sila, pero hindi sila perfecto. Pero lagi ko sinasabi, Lord, ano man nagagawang kasalanan ng mga anak ko na hindi ko alam, patawarin mo po sila.
Ganon din tayo, mga kapatid. No? Para i-bless ng Lord ang ating mga anak. No? Si Job, ginawa niya ito. At panghuli, magkaroon tayo ng strong commitment. Joshua 24 verse 15. Sabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Sabihin nga natin lahat, ngunit sabi sa Tagalog ngunit sa ganang akin, ako at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Lagi ito i-confess. But as for me and my house, we will serve the Lord. Bago nga tayo tumayo, sabihin nga natin, yung Joshua 24 verse 15, 1, 2, 3. But as for me and my house, we will serve the Lord.